siguro. Oo nga, yun na lang ulit. Prinsesa na naman, lagi niyo niya pinapakinggan. Mas maganda kung matuturin kayo ng kwento na may halaga sa ating kultura at kasaysayan. Eh, Lola naman! Anong kwento ba yan? Alam ko na, ang kwento ng Ibong Adarna. Ibong, ano? Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na may napakagandang tinig. Pero medyo mahaba ang kwento ito, kaya makinig kayong mabuti, ha? Opo, Lola. Noong unang panahon, may isang makapangyarihang kaharian na tinatawag na Berbat. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando, isang haring na hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang makatarungang pamamahal. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, namuhay na matiwasay ang kanyang mga nasasakupan. Kasama ang kanyang pinakamamahal na si Reyna Valeriana. Sila'y namuhay at ang may ligaya at kasayahan sa kaharian. Ngunit isang araw, hindi pang karaniwang karamdaman ang dumako sa kanya. Hello. Ibong Adarna? Totoo ba ang iyong sinasabi? Kung ito lamang ang tanging lunas na makakapagpagaling ni Ama, kailangan natin itong hanapin. Ano po ang aming may pag-ibig? Mahal na Ama. Ikaw ang dahil kung ikaw ang unang wala sa habang ito, maaari ko ba bumili ang pinagpalaya na para sa akin? Isang malaking karangal po ito. Mahal na Ama, gagawin ko po dito sa puso ang iyong pinapagawa para lang may balik ang Ibong Adarna, pati na rin ang iba. At ganoon nga ang nangyari. Matapos maghanda, agad na nilisa ni Don Pedro ang kaharian upang tahakin ang mapangarib na paglalakbay patungo sa bundok Tabor. Napakahapong paglalakbay. Mabuti pahinga muna. Dahil sa matinding pagod at sa mahiwagang awit ng Ibong Adarna, si Don Pedro ay hindi na nagising. Tumigil sa pag-awit ng ibon, ngunit tulad ng kanyang nakasanayan, siya'y nagbawas bago muling lumipad.
Sa kasamaang palad, napatakan si Don Pedro. At sa isang iglap, siya ay naging isang batong buhay sa ilalim ng Piedras Blancas. Sa hindi pagbabalik ni Don Pedro, nag-alala si Haring Fernando at ang buong Berban. Sa pag-asang matagpuan ng kanyang kapatid, ipinadala naman si Don Diego upang hanapin siya at hulihin ang ibong Adarna. Napakahimik. Nasaan niya si Pedro? Sa parehong paraan, nakinig si Don Diego sa awit ng ibong Adarna at hindi nagtagal, siya rin ay mahimbing na nakatulog. At tulad ng kanyang kapatid, siya rin ay napatakan at naging isang batong buhay. Dahil sa hindi pagbabalik ng dalawang prinsipo, lalong lumala ang karamdaman ng hari. Hindi makakalimutan. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kung hindi mo wala ka, iyak ako na namatay. Sige anak, nagtuloy tayo ng alam. Umalis si Don Juan kahit mabigat sa loob ng hari. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid, naglakbay siyang walang kabayo at may 5 pirasong tinapay lamang bilang baon. Isang tinapay lamang ang kanyang kinakain sa bawat isang buwan ng paglalakbay. Nang lumipas ang 4 na buwan, isa na lamang ang natitira sa kanya.
Sinunod ni Don Juan ang bawat payo ng ikalawang diwata. Sa bawat awit ng ibong Adarna, pinuguhitan niya ang kanyang palad ng labaha at pinapatakan ito ng daya. Sa 7 sugat ng kanyang natamo, nagawa niyang malabanan ang antok. Naiwasan niya ang ipot ng ibon at naghintay hanggang sa ito ay mahimbing na makatulog. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang gitnang tali upang hulihin ito. Kundi tiyaga, talino at matibay na kalooban. Maaari na ang kunin ang pangayong ngayon. Ngayon, buksan mo ang dalawang batang ito. Matapos ang lahat, bumalik silang tatlo sa bahay ng pang-apat na diwata upang magpasalamat. Kasama ang ibong Adarna, sabay-sabay silang umuwi sa Barbania. Dala ang bagong pag-asa para sa kanilang hari at kaharian. Habang dalakbay pauwi sina Don Juan, Don Pedro at Don Diego, nagpasya sila magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Hawak ni Don Juan ang ibong Adarna habang si Don Pedro at Don Diego ay lihim na nag-uusap. Nagtagumpay na naman ang ating punsong kapatid. Kaya kung sa kanya mapupunta ang lahat ng parangal at pagpapala ni Ama. Magaling si Don Juan, kuya. Kayo ay nabigo at ay nagtagumpay. Bakit? Dinala kaya natin sa pamilya. Kaya kung ating mapupunta ang lahat ng parangal at pagpapala ni Ama. Di ba? Dali natin sa kapit ang gusto mo para yung kuya. Dali ito. Hindi ka ba naisip sa kanya? Sa mga paborito anak, at iyon, ginagawa ng kasalanan sa tagumpay. Dali ito, kuya. Hindi mo na makagawa. Ayaw mo yung kaya, nakayaan ko. Halika na, iwanan natin ang ganito. Hindi nagtagal, dumating ang panglimang diwata at ginamot si Don Juan hanggang sa siya'y magkamal. Nang dumating sila Don Pedro at Don Diego, inilagay nila ang ibong Adarna sa tabi ng kanilang ama. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi ito umawi. Subalit, nang dumating si Don Juan, hindi lamang sumigla ang hari, nagsimula rin umawi ang Adarna.
Sige, kuya. Hinahanap na din ako. Tignan mo to. Tunog na naman. Nako! Nasaan ang ibon? Nakita niyo ba yun? Saan niyo nakita? May nakita kayo? Napalitan ko siguro ito panaman. Wala na ako na itong hinaharap kay Ama. Alam ko na! Aalis na lang ako ng Galvania. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, nasaan kayo? Nasaan ang ibon? Ang ibon Adarna, nawawala. Hindi po namin alam, Ama. Ikaw man po ang nakabantay ng gabi. Hindi rin po namin alam, Ama. Wala po dito sa loob ng kaharian. Hinanap si Pesiyon, ngunit hindi nila ito matagpuan. Nahalubhog na nila ang mga malalapit na pook sa kaharian, maliban sa Bundok Armenia, isang lugar na hindi pa nila nararating kailanman. Nang marating nila ito, nabighani sila sa ganda ng dalaga. Ang mga punong itik sa bunga, ang mga sariwang simoy ng hangin, tila naglalaho ang kanilang mga sulalaman. Sa di kalayuan, napansin nila si Don Juan, nakaupo sa ilalim ng isang puno. Diego, Juan, saan? Alam mo, maganda ang poke na ito. Hindi ba? Bakit? Hindi na lang kaya tayo sa Mangiran. Maganda ang kaya yan, iyak. Juan! Kapatid! Nagkakala kayong makita mo ni. Maganda ang lugar na ito. Hindi ba? Bakit? Hindi na lang kaya tayo sa Mangiran. Magandang idea yan, kuya. Kung tutusin, hindi na lang tayo sa kaya pa rin.
Sino si mismo ang may-ari dito? May walang senyales na may tao dito. Tara, Silipin natin ang loob. Ako na mo, una. Teka, bunso. Mas matanda ako sa'yo. Kaya ako muna ang mauna. teka. Kung pinakamatanda, dapat ako ang mauna. Sige, kuya. Balita mo na sa akin kung ano ang nasa loob. Kuya, anong meron doon? Kuya, ilagay yung ito na naman sa yata. Madilim. Maraming napakalalim. Nabuhat ko mga pagkakas sa baba. Ngunit, hindi mo kaya. Kung ganon, ako naman bumubok. Kuya, pati mo si ano? Kasama niya pati si Pinarala. Kuya, ano nakita mo doon? Napakadilim. Ang napakalalim na doon. Hindi ako matuloy na. Hindi ko rin kinaya. Ako naman ang Si Don Juan lamang ang nakarating sa ilalim ng balon. Doon, natuklasan niya ang isang kaharian at tila hindi abot ng liwanag ng mundo sa itaas. Sa loob nito, namumuhay ang dalawang magagandahang prinsesa na mahigit pa na binabantay. may pitong ulo, kahit putulin ay waling kutubo. Ang iyong kagalakan ay mas importante sa akin, mahal.
Sa pag-alis ni Don Juan mula sa kaharian ni Princess Hope, may kirot ng puso ang pamamaalam. Ngunit nang marating niya ang palasyo ni Princess Hope, ay wagang kapalaran ang gumuhit sa kanyang tadhana, sapagkat muling nabihag ang kanyang puso. Babaguhin ko ang iyong kapalaran, mahal na princess. Napakagandang prinsesa ng kapatid ko. Iniligtas ko sila mula sa balon. Sa aking pinipiling na kapatid, ay naman ang pinipiling na kapatid. Saan? Ayun? Ano ba? Sino ba? Huwag kang mag-alala, mga prinsesa. Ako na ang kukuha sa iyong sisi. Ito na ang pagkakataon natin. Matapos ang trahediyang naganap sa bundok Armenia, agad na bumalik sa Berbanya sina Don Pedro, Don Diego, Prinsesa Juana at Prinsesa Leonora. Pagdating sa kaharian, agad na hiniling ni Don Pedro, kanilang ama, ni Haring Fernando, na gawing opisyal ang kasal nila ni Prinsesa Leonora. Ngayon na ama, nagpumispuhay kami para nangiligtas ang dalawang prinsesa. Hindi pa nararapat lamang at hindi pa layo kami. Isang kasal, mahal na ama. Ako ay Prinsesa Leonora at si Don Diego naman ay Prinsesa Juana. Tama si Don Pedro, mahal namin. Nararapat lang kami katibalaan. At ikaw, prinsesa, ano ang iyong natin? Nung pumanong ang pamamagitan, mga suwaswasay na nabungan, at sa loob ng pagkakataon, ay nagkaya sa mga isa. Napakitulog sa akin ng pagkawala. Hindi ka maaaring baliwan niya sa mga doon sa isa. Kung iyan ang iyong pangalan, prinsesa Leonora, hindi kita maaaring pinili. Samantala, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang ng hina at hindi makalakad. Sa kabutihang palad, isang mahiwagang lobo ang dumating at pinagaling siya.
Sa kanyang paglalakbay, may nasalubong siyang isang marikit na ibon na lumapit sa kanya at nagsimulang umawat. Pinakinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtungo nga sa Reino de los Pistaches. Matapos makaligtas mula sa balon sa tulong ng mahiwagang lobo, nagpatuloy si Don Juan sa kanyang paglalakbay patungo sa Reino de los Pistaches. Narito ako, kukunin ang kamay ng pinakamamahal, si Dona Maria. Ang ganda na, maaari mo ba ang Domino ang malutong ito. Siya, dito pa mamamba. Naiiwan sa inyong palasyo at sa inyong pamilya. Kung sabihin mo ang ating ama, ipagkakasya mo tayo. Ngunit, ipangako mo sa akin, Doon, na hindi ka lang abit-bititin sa ibang mababayin. Pangako, aming mahal. Matapos ang kanilang pag-uusap, naghiwalay sila. Bumalik si Don Juan sa Berbanya, samantalang si Doña Maria ay nanatili upang kausapin ang kanyang ama. Matapos ang matagal na paglalakbay, sa wakas ay nakabalik si Don Juan sa Berbanya. 7 taon ang lumipas. Doon, sino ka sa balik ka? Matagal ka ang pinintay. Maanong ko sa iyo, para di pa makulit. Alagaan na ito. Maraming taon na kalimitan. Marami nang nangyari sa aking paglalakbay. Pag-sure na ng iyong pagbabalik, ipagpapagalan natin ang iyong kasal. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na may hinahanap pa.
negro at isang negra na isang ordinaryong sayaw. Ito ay isang pasasalaysay ng buong nakaraan ng Don Juan at Doña Maria. Ipinakita ng sayaw kung paano sila nagkakilala, ang kanilang pag-iibigan at ang kanilang pagtakas mula sa kaharian ni Haring Salerno. Tiyak ni Don Juan ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang kasal kay Prinsesa Leonora ay hindi natuloy. At sa halip, si Doña Maria ang kanyang pinakasalan. Kalaunan, si Don Juan ang nagmana ng trono ng Berbanya at namuno ng makatarungan at manman. Kasama ang kanyang tunay na iniibig, si Doña Maria.